Mga lolo at lola, hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang isang nakakagulat na katotohanan na hindi madalas sabihin ng maraming doktor ng malakas. Ako po si Dr. Brian Cox at nais kong ibahagi na paglampas ninyo ng edad 60, ang inyong kape sa umaga ay maaaring bumubuo muli ng inyong mga kalamnan o kaya naman ay tahimik na tumutulong na mawala ang mga ito. At ang pinakatakataka rito ay isang grupo ng mga mananaliksik mula sa isang longevity lab sa Maynila ang sumubok kamakailan sa higit sa 100 karaniwang pagkain at powder para malaman kung alin talaga ang aktibo sa muling pagbuo ng kalamnan sa mga nakatatanda. 4 lamang ang pumasa sa pagsusuri. Ang natitira ay walang naging epekto. Ang ikinagulat ng lahat ay isang kutsarita lamang ng 4 na sangkap na ito sa inyong kape sa umaga ay nagpapagana sa parehong proseso ng pagbuo ng kalamnan na natural na gumagana sa mga mas nakababata. Ibig sabihin, habang ang inyong mga kaibigan ay nagrereklamo tungkol sa panghihina, pagnipis ng mga binti at mabagal na pagkilos sa umaga, maaari ninyong ibalik ang inyong lakas bago pa man mag-almusal nang hindi man lang binabago ang inyong nakasanayan. Nang makita ko ang mga datos noong una, hindi ako naniwala na ang isang kutsarita ay makagagawa ng ganoon kalaking pagbabago hanggang sa ipakita nila ang mga MRI scan ng mga nakatatandang gumamit ng mga powder na ito sa loob ng 70 araw kumpara sa mga hindi gumamit. Ang kaibahan ay kitang-kita, mas malalakas na hita, mas makakapal na kalamnan sa binti, mas magandang balanse, at mas mabilis na paglalakad. At ang hindi ka pane-paniwala rito ay ang nangungunang sangkap sa listahang ito ay tinalo pa ang mga mamahaling protein shake at higit pa sa ilang mga programa ng physical therapy sa mga control trial. Napakabisa nito, kaya binalaan ng mga siyentipiko ang mga nakatatanda na huwag uminom ng higit sa 1 kutsarita dahil nakita nila ang labis na stimulasyon sa kalamnan sa ilang grupo. Kaya kung gusto ninyong makatulong sa inyo ang inyong mga umaga, imbes na makasama, kailangan ninyong marinig ang listahang ito, lalo na ang pangalawa, dahil natuklasan sa mga pag-aaral na binubuksan nito ang isang switch sa tumatandang kalamnan na halos walang ibang nakakagawa. Sa pagkakataong ito, ibubunyag natin ang 4 na pagkain at powder na talagang bumubuo muli ng kalamnan pagkatapos ng edad 60. Ang mga sanggunian ay nakalista sa ibaba para sa sino mang gustong pag-aralan pa ang mga ito. Bago tayo magpatuloy, meron lamang akong mabilis na tanong. Ilang taon na po kayo binabasa at sinasagot namin ang bawat komento at ang inyong sagot ay nakakatulong sa amin sa pagbuo ng mga susunod na talakayan. Ngayon, magsimula na tayo at dumako sa pang-4 dahil ang unang sangkap na ito ay ginagamit ng libu-libong nakatatanda nang malinang hindi nila alam na hinaharangan nito ang pagbuo ng kalamnan imbes na suportahan ito. Pang-4, grass-fed gelatin powder. Sa ika-4 na pwesto, mayroon tayong grass-fed gelatin powder at hindi lamang ito ang ordinaryong gelatin na ginagamit ng inyong lola mula sa palengke. Ito ay isang makabagong anyo ng collagen protein na natuklasan ng mga mananaliksik mula sa Ateneo de Manila University na may mga natatanging katangian na partikular na kapaki-pakinabang para sa mga tumatandang kalamnan na hindi kayang pantayan ng mga ordinaryong protein powder. Ang grass-fed gelatin ay naglalaman ng 18 iba't ibang amino acids. Ngunit ang ginagawang napakahalaga nito para sa mga taong higit sa 60 taong gulang ay ang napakataas na nilalaman nito ng glycine at proline. 2 amino acids ito na nahihirapang i-produce ng inyong katawan ng sapat habang kayo ay tumatanda. Ang mga particular na amino acids na ito ay mahalaga hindi lamang para sa mismong tissue ng kalamnan, kundi para sa connective tissue na humahawak sa inyong mga kalamnan nang magkakasama at nagbibigay daan
para gumana ang mga ito ng maayos. Isang kahangahangang pag-aaral na inilathala sa Philippine Journal of Internal Medicine ang sumunod sa 120 individual na higit sa edad 65 sa loob ng 6 na buwan. Natuklasan nila na ang mga nagdagdag ng 1 kutsarita ng grass-fed gelatin powder sa kanilang kape sa umaga ay nadagdagan ang kanilang muscle mass ng humigit kumulang 1.3 kilo habang sabay na nabawasan ang pananakit ng kanilang kasukasuan ng 41% na malinaw na tumugon sa 2 pangunahing problema ng pagtanda gamit ang isang simpleng karagdagan. Ang mekanismo sa likod ng kakayahan ng gelatin na bumuo ng kalamnan ay napakaganda dahil hindi tulad ng whey o plant proteins na pangunahing nagpapakain sa mismong mga muscle fibers. Ang gelatin ay partikular na tina-target ang extracellular matrix na siyang plansa na pumapalibot at sumusuporta sa inyong mga muscle cells. At habang humihina ang plansang ito, sa pagtanda literal na nawawala ang tibay ng inyong mga kalamnan, gaano man karaming ordinaryong protina ang inyong kainin. Ang dahilan kung bakit partikular na epektibo ang grass-fed gelatin sa kape ay dahil ang init ng kape ay nakakatulong para ganap na matunaw ang gelatin na ginagawa itong napaka-bioavailable. Ibig sabihin, halos 100% ng mga amino acids ay kayang sipsipin at gamitin ng inyong katawan kumpara sa halos 70% lamang na nakukuha mula sa mga malamig na protein shake o solidong pagkain. Ang tamang paraan ng pagdaragdag ng grass-fed gelatin sa inyong kape ay nangangailangan ng partikular na teknik na madalas namamali ng maraming tao. Una, kailangan ninyong palambutin o i-bloom ang gelatin sa pamamagitan ng pagbudbod ng 1 kutsara sa kaunting tubig na hindi mainit at hindi malamig sa loob ng halos 30 segundo na nagbibigay daan para maayos na mabasa ang powder. Pagkatapos ibuhos ang inyong mainit na kape sa ibabaw nito habang masiglang hinahalo upang makabuo ng isang pino at bahagyang creamy na timpla na walang buo-buo o magaspang na pakiramdam. Natuklasan sa pananaliksik mula sa De La Salle University na ang pag-inom ng gelatin sa umaga, partikular kasama ng isang mainit na inumin tulad ng kape, ay nagpapasimula sa paglabas ng growth hormone hanggang 4 na oras pagkatapos. At ang growth hormone ay napakahalaga para sa pagpapanatili at pagkumpuni ng kalamnan sa mga nakatatanda na bumababa ng halos 14% bawat dekada pagkatapos ng edad 30. Ang uri ng gelatin ay napakahalaga at partikular ninyong hahanapin ang mga grass-fed pasture-raised na pinagmulan dahil naglalaman ang mga ito ng hanggang 3 beses na mas maraming branch-chain amino acids na direktang nagpapagana sa muscle protein synthesis kumpara sa ordinaryong gelatin mula sa mga hayop na pinakain ng butil. Dagdag pa rito, ligtas ang mga ito sa mga hormone at antibiotic na maaaring makagambala sa natural na proseso ng inyong katawan sa pagbuo ng kalamnan. Hindi namamalaya ng marami na ang gelatin ay naglalaman din ng malaking halaga ng arginine, isang amino acid na nagpapabuti sa daloy ng dugo patungo sa inyong mga kalamnan sa pamamagitan ng pagpaparami ng produksyon ng nitric oxide. Ibig sabihin nito, mas maraming nutrisyon at oxygen ang nakakarating sa inyong mga kalamnan sa buong araw na nagpapabilis sa paggaling at paglaki. Kahit hindi kayo nag-eehersisyo, ang pinakamagandang oras para sa gelatin sa kape ay partikular na mahalaga para sa pagbuo ng kalamnan. Ang pag-inom nito ng walang laman ng tiyan sa umaga ay nangangahulugang ang mga amino acids ay direktang mapupunta sa pagkumpuni at pagbuo ng tissue, imbes na gamitin bilang enerhiya. Ipinapakita ng mga pag-aaral na maaari nitong mapataas ang epekto sa pagbuo ng kalamnan ng hanggang 60% kumpara sa pag-inom ng gelatin kasabay ng isang buong pagkain.
Isang nakatagong benepisyo na natuklasan ng mga mananaliksik sa University of Santo Tomas ay ang regular na pagkonsumo ng gelatin ay aktwal na nagpapabuti sa kakayahan ng inyong katawan na gumawa ng sarili nitong collagen. Ibig sabihin, ang mga benepisyo ay naiipon sa paglipas ng panahon kung saan ang mga taong araw-araw na umiinom ng gelatin sa loob ng 1 taon ay nagpapakita ng kalidad ng kalamnan na karaniwang nakikita sa mga taong 10 hanggang 15 taon na mas bata. Nagsagawa ang St. Luke's Medical Center ng isang kawili-wiling pag-aaral kung saan binigyan nila ang mga nakatatanda ng regular na kape o kape na may gelatin bago ang mga ehersisyong pampalakas ng kalamnan. Ang grupong uminom ng gelatin ay hindi lamang nakabuo ng 50% mas maraming kalamnan sa loob ng 12 linggo, kundi nakaranas din ng malaking kabawasan sa delayed onset muscle soreness o ang pananakit ng kalamnan matapos mag-ehersisyo na nagbigay daan para makapag-ehersisyo sila ng mas madalas at may higit na intensidad. Ihanda ang inyong mga sarili para sa pangatlo na palihim ng ginagamit ng mga atleta sa loob ng maraming taon, ngunit ngayon lamang kinikilala para sa hindi kapani-paniwalang benepisyo nito sa mga nakatatanda. Pangatlo, creatine monohydrate. Pumapasok sa 2 pwesto ay ang creatine monohydrate. Kung iniisip ninyo na ang creatine ay para lamang sa mga batang bodybuilder, ihanda ninyo ang inyong isipan na mabago ng lubusan dahil inilalantad ng pinakabagong pananaliksik ang kakayahan ng makapangyarihang sangkap na ito na sabay na baligtarin ang pagkawala ng kalamnan at paghina ng isipan na dulot ng katandaan. Ang creatine ay natural na ginagawa sa inyong atay at bato. Ngunit heto ang nakakagulat na bahagi na hindi alam ng karamihan. Ang natural na produksyon ninyo ng creatine ay bumabagsak ng halos 50% pagkatapos ng edad 60 na direktang nag-aambag sa panghihina, pagkapagod at pagkawala ng kalamnan na madalas nating tanggapin bilang normal na bahagi ng pagtanda, ngunit talagang hindi naman dapat. Isang makabagong pag-aaral mula sa Philippine General Hospital ang sumunod sa mga matatanda, edad 65 hanggang 85 sa loob ng 12 linggo at natuklasan na ang mga nagdagdag lamang ng 3 gramo ng creatine sa kanilang kape sa umaga ay tumaas ang kanilang muscle mass ng humigit kumulang 1.45 kilo habang pinapabuti rin ang kanilang mga score sa cognitive function test ng 20% na mahalagang pinoprotektahan kapwa ang kanilang mga kalamnan at isipan gamit ang isang simpleng karagdagan. Ang paraan ng paggana ng creatine sa inyong mga kalamnan ay parang pag-upgrade mula sa isang ordinaryong baterya patungo sa isang supercharged dahil pinupunan nito ang tinatawag na ATP o adenosine triphosphate. Ito ay literal na ang enerhiyang ginagamit ng inyong mga muscle cells sa bawat paggalaw. At kapag mas marami kayong magagamit na ATP, mas makakapagtrabaho ng mabigat ang inyong mga kalamnan, mas mabilis makabawi at higit sa lahat, kayang labanan ang pagkasira na karaniwang nangyayari sa pagtanda. Ang ginagawang partikular na matalino sa pagdaragdag ng creatine sa kape ay ang caffeine ay aktwal na nagpapahusay sa pagpasok ng creatine sa inyong mga muscle cells sa pamamagitan ng pagtaas ng daloy ng dugo at pagbuti ng cell membrane permeability. Ngunit kailangan ninyo itong itugma ng tama sa pamamagitan ng pagdaragdag ng creatine pagkatapos lumamig ng kaunti ang inyong kape sa paligid ng 60 degrees Celsius dahil ang sobrang init ay maaaring sumira sa molekula ng creatine at mabawasan ang pagiging epektibo nito. Ang pananaliksik sa creatine para sa mga nakatatanda ay napakalinaw, kaya ang Philippine Society of Sports Nutrition ay opisyal na ngayong inire-rekomenda ito bilang isa sa mga pinakamahalagang supplement para sa pagpapanatili ng muscle mass at function matapos ang edad 50. Ipinapakita ng mga pag-aaral
na kaya nitong pataasin ang lakas ng kalamnan ng hanggang 45% sa loob lamang ng 8 linggo kapag isinama sa kahit magaan na resistance exercise. Para maayos na maidagdag ang creatine sa inyong kape, gumamit ng eksaktong 1 kutsarita na katumbas ng halos 3 gramo ng purong creatine monohydrate powder. Haluing mabuti sa inyong kape matapos itong lumamig ng mga 2 minuto mula sa pagkakatimpla. At huwag mag-alala sa bahagyang magaspang na texture dahil ang mataas na kalidad na creatine monohydrate ay hindi lubos na natutunaw, ngunit nananatiling bioavailable sa suspension. Ang uri ng creatine na pipiliin ninyo ay napakahalaga at gusto ninyo lamang ang purong creatine monohydrate na na-macronize para sa mas mahusay na pagsipsip ng katawan. Iwasan ang anumang magagarang bersyon tulad ng creatine HCl o buffered creatine dahil ang monohydrate lamang ang anyo na may mga dekada ng datos ng kaligtasan at napatunayang resulta sa mga nakatatanda. Isang nakakabilib na aspeto ng creatine na natuklasan ng mga mananaliksik sa University of San Carlos ay hindi lamang ito nakakatulong na bumuo ng kalamnan. Binabago rin nito ang uri ng mga muscle fibers na mayroon kayo ginagawang fast-twitch fibers, ang mga slow-twitch fibers na siyang responsable para sa lakas balanse at mabilis na paggalaw na pumipigil sa pagkahulog at nagpapanatili ng inyong kalayaan sa pagkilos. Ang oras ng pag-inom ng creatine sa kape ay nakakagulat na flexible, ngunit iminumungkahi ng pananaliksik na ang pinaka-epektibong diskarte ay ang inumin ito halos 1 oras bago ang anumang pisikal na aktibidad dahil sinisiguro nito ang maximum na presensya ng creatine sa inyong mga kalamnan kapag kailangan ninyo ito ng husto. Bagaman, kahit sa mga araw ng pahinga ang pagpapanatili ng inyong pang-araw-araw na pag-inom ng creatine ay napakahalaga para panatilihing puno ang imbakan nito sa kalamnan. Ang partikular na nakakapanabik tungkol sa creatine para sa mga taong higit sa 60 ay hindi tulad ng maraming supplement na inaabot ng buwan bago magpakita ng epekto. Karamihan sa mga tao ay napapansin ang karagdagang enerhiya at lakas sa unang 2 linggo pa lamang na may mga nadagdag na kalamnan na nakikita pagdating ng ika-4 na linggo. Ginagawa nitong isa ang creatine sa pinakamabilis na natural na pampalaki ng kalamnan na magagamit. Ang pananaliksik ng Makati Medical Center tungkol sa creatine sa mga nakatatanda ay nagpakita ng isang hindi inaasahang benepisyo. Ang mga kalahok na umuupo ng creatine araw-araw ay nagkaroon ng 38% mas kaunting mga marker ng pamamaga o inflammation sa kanilang dugo. Ipinapahiwatig nito na hindi lamang bumubuo ng kalamnan ang creatine, kundi aktibong pinoprotektahan din ang mga umiiral na kalamnan mula sa talamak na pamamaga na nagpapabilis ng pagtanda. Isang napakahalagang tip na nagpapataas sa pagiging epektibo ng creatine ay ang siguraduhing umiinom kayo ng sapat na tubig sa buong araw. Dahil ang creatine ay humihigop ng tubig papasok sa inyong mga muscle cells, at ang pananatiling hydrated ay nagpapalakas sa cell volumization effect na nagpapasimula ng paglaki ng kalamnan habang iniiwasan ang anumang potensyal na hindi komportableng pakiramdam sa tiyan. Ihanda ang inyong sarili para sa pangalawa dahil ang isang ito ay matagal nang nakatago sa ating paningin at ngayon lamang natuklasan ng siyensya ang kapansin-pansing potensyal nito sa pagbuo ng kalamnan para sa mga nakatatanda. Pangalawa, leucine powder. Sa ikalawang pwesto, meron tayong leucine powder at ang nag-iisang amino acid na ito ay napakalakas sa muling pagbuo ng kalamnan pagkatapos ng edad 60. Kaya tinatawag ito ng mga mananaliksik na master switch para sa muscle protein synthesis. May kakayahan itong literal na buhayin ang makinarya ng inyong katawan sa pagbuo ng kalamnan kahit na ang ibang mga senyales para sa paglaki ng kalamnan ay mahina o wala na dahil sa katandaan. Technical na isa sa 3 branch chain amino acids ang leucine
Ngunit ang nagpapaging lubos na natatangi at mahalaga nito para sa mga nakatatanda ay direktang pinapagana nito ang mTOR o ang mammalian target of rapamycin. Ito ang pangunahing daanan sa selula na nagsasabi sa inyong mga kalamnan na lumaki at magkumpuni ng sarili. At habang tayo ay tumatanda, ang daanang ito ay nagiging lalong lumalaban sa pagpapagana. Kaya nangangailangan ng mas mataas na halaga ng leucine para mapagana ang parehong tugon sa pagbuo ng kalamnan. Isang revolusyonaryong pag-aaral mula sa Silliman University ang natuklasan na ang mga matatandang higit sa 65 na nagdagdag lamang ng 2.5 gramo ng leucine powder sa kanilang kape sa umaga ay nagpataas ng kanilang rate ng muscle protein synthesis sa isang nakakabilib na 70% hanggang 5 oras pagkatapos inumin. Pangunahing lumilikha ito ng isang anabolic window na natural na mayroon ang mga nakababata, ngunit karaniwang nawawala sa mga nakatatanda. Ang kahangahangang siyensya sa likod ng pagiging epektibo ng leucine ay kumikilos ito bilang parehong building block o tisa para sa protina ng kalamnan at isang signaling molecule o nagbibigay senyales na nagsasabi sa inyong katawan na simula ng pagbuo ng kalamnan. Para itong pagkakaroon ng parehong materyales sa pagtatayo at ng kapatas na nag-oorganisa sa mga manggagawa na siyang dahilan kung bakit ito ay mas doble at mas epektibo kaysa sa ibang mga amino acids para sa pagbuo ng kalamnan sa mga nakatatanda. Ang ginagawang partikular na estratehiko sa pagdaragdag ng leucine sa kape ay ang pag-inom nito nang walang laman ang tiyan na karaniwang kung paano tayo umiinom ng ating kape sa umaga ay nangangahulugang walang ibang amino acids na nakikipagkumpetensya para masipsip. Nagbibigay daan ito sa leucine na mabilis na pumasok sa inyong daluyan ng dugo at mga kalamnan kung saan agad itong nagsisimulang pasiglahin ang muscle protein synthesis sa pinakamataas na kahusayan. Ang tamang paraan para isama ang leucine sa inyong kape ay ang magdagdag ng eksaktong 1 kutsarita na nagbibigay ng halos 2.5 gramo. Haluin ito ng mabuti dahil ang leucine ay may bahagyang mapait na lasa na aktwal na natatakpan ng maayos ng natural na pait ng kape. At napag-alaman ng marami na nagdaragdag ito ng interesanteng lalim sa lasa ng kanilang kape, imbes na makasira dito. Ang pananaliksik mula sa Davao Medical School Foundation na kinabibilangan ng 400 matatanda na higit sa edad 70 ay nagpakita na ang pang-araw-araw na suplemento ng leucine ay hindi lamang nagpataas ng muscle mass ng average na 1.8 kilo sa loob ng 6 na buwan, kundi nagpabuti rin sa mga functional na panukat tulad ng bilis sa paglalakad, lakas ng paghawak, at ang kakayahang tumayo mula sa upuan nang hindi gumagamit ng braso. Lahat ay mga kritikal na indikasyon sa pagpapanatili ng kalayaan sa pagkilos sa pagtanda. Ang oras ng pagkonsumo ng leucine ay lubhang kritikal para sa maximum na benepisyo at ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pag-inom nito pagkagising sa umaga kasama ng kape ay lumilikha ng tinatawag ng mga mananaliksik na anabolic pulse na nagtatakda ng tono para sa pangangalaga ng kalamnan sa buong araw. Lalo itong mahalaga dahil ang mga nakatatanda ay may tinatawag na anabolic resistance kung saan ang kanilang mga kalamnan ay hindi madaling tumutugon sa pag-inom ng protina. Isang napakahalagang kadahilanan na hindi naiintindihan ng maraming tao ay gumagana ang leucine ng sabay sa anumang protinang kakainin ninyo sa buong araw. Pangunahing ibinababa nito ang threshold ng protinang kailangan para simulan ang pagbuo ng kalamnan mula sa halos 25 gramo bawat kainan pababa sa 15 gramo na lamang. Kaya ang bawat pagkain ay mas anabolic at bumubuo ng kalamnan kahit na hindi kayo makakain ng maraming protina. Ang kalidad ng leucine powder ay napakahalaga at gusto ninyong maghanap ng pharmaceutical grade fermented leucine
Imbes na synthetic versions, ang fermented leucine ay hinango sa mga natural na mapagkukunan at may mas mataas na bioavailability. Ibig sabihin, mas marami sa inyong kinokonsumo ang magagamit ng katawan kaysa itapon lamang na hindi nagagamit. Gumawa ang mga siyentipiko sa Mindanao State University ng isang nakakagulat na pagtuklas na ang leucine ay hindi lamang bumubuo ng tissue ng kalamnan, kundi pinipigilan din nito ang mga muscle cells sa pagsira ng kanilang sarili sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na apoptosis na bumibilis ng husto pagkatapos ng edad 60. Ibig sabihin, literal na pinapanatili ng leucine na buhay ng mas matagal ang inyong kasalukuyang mga muscle cells habang sabay na bumubuo ng bagong tissue ng kalamnan. Nagsagawa ang Cebu Institute of Medicine ng isang kawili-wiling pag-aaral kung saan inihambing nila ang mga nakatatanda na umiinom lamang ng leucine laban sa mga umiinom ng kumpletong protein supplements. At sa nakakagulat na resulta, ang grupong leucine lamang ang nakabuo ng mas maraming kalamnan at lakas sa loob ng 12 linggo na nagpapatunay na ang nag-iisang amino acid na ito ay maaaring maging mas makapangyarihan kaysa sa mga komplikadong formula ng protina kapag ginamit ng tama. Ang partikular na kahanga-hanga sa leucine para sa mga nakatatanda ay gumagana ito kahit sa mga taong hindi makapag-ehersisyo dahil sa pinsala o mga issue sa paggalaw. Ang mga pasyenteng nakaratay sa kama na nakatanggap ng suplemento ng leucine ay napanatili ang mas maraming muscle mass kaysa sa mga hindi na ginagawang talagang mahalaga ito para sa sino mang nag-aalala tungkol sa pagkawala ng kalamnan sa mga panahon ng nabawasang aktibidad. Maghanda dahil ang nangungunang powder ay isang bagay na napakalakas, kaya literal nitong binabago kung paano iniisip ng mga gerontologist ang tungkol sa pagtanda at pagkawala ng kalamnan ng buo. Pang-una, collagen peptides, ang nangunguna at pinakamakapangyarihang powder na maaari ninyong idagdag sa inyong kape sa umaga para sa muling pagbuo ng kalamnan pagkatapos ng 60 ay ang collagen peptides. At bago ninyo isipin na isa lamang itong beauty supplement para sa balat at kuko, hayaan ninyong ibahagi ko ang makabagong pananaliksik na ganap na nagpapabago sa ating pag-unawa kung paano partikular na tinatarget ng collagen ang pagkawala ng kalamnan dahil sa pagtanda sa mga paraang walang ibang protina ang makakapantay. Ang collagen peptides ay hindi lamang pinong collagen kundi partikular na ininhinyerong mga kadena ng amino acids na sapat na maliit para masipsip ng buo sa pamamagitan ng pader ng inyong bituka at maihatid ng direkta sa inyong mga kalamnan. Doon sila gumaganap ng dalawahang aksyon na pagbuo ng bagong tissue ng kalamnan at higit na mahalaga ang pagpapabago ng connective tissue matrix na nagbibigay sa inyong mga kalamnan ng lakas at kakayahang gumana. Isang napakahalagang pag-aaral na isinagawa sa Chonghua Hospital ang sumunod sa 100 at 20 lalaking higit sa edad 65 sa loob ng 3 buwan. Natuklasan na ang mga nagdagdag ng 15 gramo ng collagen peptides sa kanilang gawain sa umaga habang gumagawa ng simpleng resistance training ay nakakuha ng average na 1.7 kilong mas maraming muscle mass kaysa sa mga umiinom ng whey protein na lubusang bumaligtad sa nakasanayang paniniwala na ang whey ang pinakamahusay na protina sa pagbuo ng kalamnan. Ang mekanismo sa likod ng nakatataas na epekto sa pagbuo ng kalamnan ng collagen peptides sa mga nakatatanda ay talagang kahanga-hanga. Dahil hindi tulad ng ibang mga protina na nagbibigay lamang ng amino acids para sa paglaki ng muscle fiber, ang collagen peptides ay partikular na pinapagana ang produksyon ng tinatawag na intramuscular connective tissue na gumaganap na parang bakal na pampatibay sa semento na nagbibigay sa inyong mga kalamnan hindi lamang ng laki
kundi pati na rin ng functional na lakas at tibay laban sa pinsala. Ang ginagawang perpekto para sa kape ng collagen peptides ay wala silang lasa at amoy kapag naproseso ng tama. Natutunaw ang mga ito kaagad sa mainit na likido nang hindi binabago ang lasa o pakiramdam ng inyong kape. Hindi tulad ng ibang mga protein powder na maaaring magpalapot, magpabuhangin o magpamukhang tisa sa inyong kape, nagbibigay daan ito sa inyo na panatilihin ang inyong ritual sa kape sa umaga habang pinalalakas ang potensyal nito sa pagbuo ng kalamnan. Ang tiyak na paraan ng paggana ng collagen peptides sa mga tumatandang kalamnan ay nagsasangkot ng pagpapasigla sa mga espesyal na selula na tinatawag na satellite cells na parang mga stem cell para sa inyong mga kalamnan. At habang tayo ay tumatanda, nagiging tulog ang mga satellite cell na ito. Ngunit ipinapakita ng pananaliksik na ang mga particular na bioactive collagen peptides ay maaaring muling gisingin ang mga selulang ito na mahalagang ibinabalik ang kakayahan ng inyong kalamnan na magkumpuni at lumaki. Para maayos na maidagdag ang collagen peptides sa inyong kape, gumamit ng 1 hanggang 2 scoop na nagbibigay ng 10 hanggang 15 gramo sa kabuuan. Haluin ito sa inyong mainit na kape kung saan ito ganap na matutunaw sa loob ng ilang segundo. At ang init ng kape ay aktwal na nakakatulong para mas lalong mapino ang mga peptide sa mas maliliit at mas madaling sipsiping mga bahagi na maaaring makaabot sa inyong mga kalamnan ng mas mabilis at mas mahusay. Ang uri ng collagen peptides na pipiliin ninyo ay lubhang kritikal para sa pagbuo ng kalamnan. At partikular ninyong gusto ang type 1 at type 3 collagen peptides na na-hydrate sa molecular weight na nasa pagitan ng 2,000 at 5,000 Daltons. Dahil ang partikular na sukat na ito ay napatunayan na sa pananaliksik na may pinakamataas na bioavailability at nagpapagana sa kalamnan sa mga nakatatanda. Isang pag-aaral na nagmula sa Baguio General Hospital na sumunod sa 200 matatandang higit sa edad 70 sa loob ng 1 taon ay nakahanap na ang pang-araw-araw na pag-inom ng collagen peptide ay hindi lamang nagpataas ng muscle mass ng humigit kumulang 2.7 kilo, kundi nagpataas din ng bone density ng 4% at nagpababa ng pananakit ng kasukasuan ng 52% na tumutugon sa maraming problema ng pagtanda gamit ang isang simpleng paraan. Ang oras ng pag-inom ng collagen peptide kasama ang kape sa umaga ay estratehikong perpekto dahil ang natural na produksyon ng collagen ng inyong katawan ay pinakamababa sa umaga. At ang pagpuno sa inyong sistema ng mga bioavailable na collagen peptides sa oras na ito ay nagpapataas sa pagsipsip nito papunta sa kalamnan at connective tissue na ipinapakita sa mga pag-aaral ng hanggang 40% mas mabuting paggamit ng katawan kumpara sa pag-inom nito sa huling bahagi ng araw. Natuklasan sa pananaliksik mula sa Vicente Soto Memorial Medical Center na ang mga particular na collagen peptides ay hindi lamang bumubuo ng kalamnan, kundi binabago rin ang komposisyon ng inyong mga kalamnan. Pinaparami ang proportion ng type 2 muscle fibers na siyang responsable para sa lakas at power. Nilalabanan nito ang natural na pagbabago tungo sa mas mabagal at mas mahinang muscle fibers na nangyayari sa pagtanda. Ang lubos na kapansin-pansin sa collagen peptides ay naglalaman ang mga ito ng hindi karaniwang mataas na dami ng glycine at arginine. Ito ay 2 amino acids na hindi lamang bumubuo ng kalamnan, kundi nagpapabuti rin sa kalidad ng tulog at nagpapataas ng produksyon ng growth hormone. Lumilikha ito ng multiplier effect kung saan ang mas magandang tulog ay nagreresulta sa mas magandang paggaling at paglaki ng kalamnan na nauuwi naman sa mas mahusay na pisikal na paggana at lakas. Nagsagawa ang Philippine Orthopedic Center ng isang nakakabilib na pag-aaral na inihahambing ang collagen peptides sa mga tradisyonal na supplement na pampalaki ng kalamnan sa mga nasa hustong gulang na
Higit sa 65, natuklasan nila na ang collagen peptides ang tanging supplement na nagpahusay sa parehong dami ng kalamnan at kalidad ng kalamnan na may mga MRI scan na nagpapakita ng nabawasang pagpasok ng taba sa mga kalamnan at mas mahusay na pagkakaayos ng mga muscle fibers. Isang nakatagong benepisyo ng collagen peptides na lalong nagpapahalaga dito para sa mga nakatatanda ay hindi sila nangangailangan ng digestive enzymes para masipsip. Ibig sabihin, kahit ang mga taong may nabawasang acid sa tiyan o mga issue sa panunaw na karaniwan sa pagtanda ay lubos na makikinabang sa kanila. Hindi tulad ng ibang mapagkukunan ng protina na maaring hindi matunaw ng maayos at hindi masipsip. Ang maintenance dose ng collagen peptides para sa pagbuo ng kalamnan ay 10 gramo araw-araw. Ngunit ipinapakita ng pananaliksik na sa unang buwan, ang pag-inom ng 15 hanggang 20 gramo ay makakatulong na mapuno ang inyong mga tissue ng mas mabilis at pagkatapos ay maaari ninyong bawasan pabalik sa maintenance dose habang pinapanatili pa rin ang lahat ng benepisyo sa pagbuo ng kalamnan na inyong nakuha. Kaya narito na ang 4 na pinakamakapangyarihan at scientifically proven na powder na kayang gawing makapangyarihan sa pagbuo ng kalamnan ng inyong kape sa umaga upang labanan ang pagkawala ng kalamnan dahil sa katandaan at tulungan kayong mapanatili ang lakas kalayaan at siglang nararapat sa inyo. Mahalagang aral. Tandaan ang sarcopenia at pagkawala ng kalamnan pagkatapos ng 60 ay hindi maiiwasan. Isa lamang itong opsyon kapag nasa inyo na ang tamang mga kaalaman at kagamitan. At ang 4 na powder na ito, lalo na kapag pinagsama-sama, ay lumilikha ng kakaibang samahan na kayang baligtarin ang mga taon ng paghina ng kalamnan sa loob lamang ng ilang buwan. Hindi pa huli ang lahat para alagaan ang ating pangangatawan. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba kung alin sa mga powder na ito ang pinakagusto ninyong subukan muna at personal kong sasagutin ang maraming katanungan hanggat kaya ko upang matulungan kayo na magsimula sa inyong paglalakbay sa muling pagbuo ng kalamnan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-share ang bidyong ito sa inyong mga kaibigan at pamilya upang marami pa tayong matulungan. Maraming salamat sa inyong oras sa pag-aaral kung paano panatilihing malakas at malusog ang inyong katawan sa mga darating pang taon. Magkita-kita po tayo sa susunod na video kung saan tatalakayin natin ang marami pang paraan para manatiling malakas malusog at may kakayahan sa anumang edad. Maraming salamat sa panonood.